Sino may-ari na kausap mo? Yung OFW po. So, anong pangalan ng OFW? Hindi ko na naano, sir, kasi So, matagal lahat na na eh. lang, hindi mo kabisado. Kaya kung sino-sino pinagbibilhan mo. Biktima rin po ako. Hindi ka na biktima. Kung titingnan mo, kasabwat ka. Hindi ka Hindi po ako biktima. kasabwat. Paano po ako naging kasabwat? Alam mo naman, dahil negosyante ka, bibili ka, may contract to sell muna. Sa contract to sell na yan, titingin ka muna, due diligence, paid off na yan eh. Paano ninyo nakuha? Dahil wala yung OFW. Wala kasing tumitingin. Kaya dahil walang tumingin, dahil walang tao, inuko pa ninyo. Ngayon, nalumutang na ang tao at sinasabi mo ngayon, ito talagang paayos mo, sinisingil mo yung nagmamay-ari. Tumulog ako sa opisina ng hashtag ipabitag mo sa kadahilan ng ang kapatid ko ay nakabili ng bahay sa Country Meadows, San Francisco, General Trias, Cavite noong 1997 sa halagang 190,000 at ito ay binayaran niya ng cash. Paminsan-minsan nagpupunta kami doon, dinadalaw namin yon, pero nitong mga huling taon ay hindi na namin nadalaw. Noong 2019, bumalik siya ng Pilipinas at pinuntahan niya yung bahay na nabili niya, pero may iba na palang nakatira. Ang sagot ng nakabili, binenta po sa akin ito ng presidente ng HOA. Sa pangyayaring po yun, alam ko pa, kahit papaano po, alam ko na may mga pagkakamali din kami dahil napabayaan din namin yung bahay dahil sa sobrang busy nga din namin. The first thing that I want you to do is look for the special power of attorney, SPA. Number 2, we start there. If and when meron man siyang SPA, I want you to look, as you claim, nabayad na sila. I want to see a certificate of full payment sa developer. If they can show that they're the owner of the property and that they can show that they have their full payment, they can easily have this person evicted, charged in the court for, marang trespassing. Nakita niyo? So, hard to believe what you say. So, lahat po niyan, alamin niyo. Naintindihan mo ba ako? Alright? Malinaw? Ano matutulong namin sa inyo, Gina, para sa kapatid mo? Ang gusto po ng kapatid ko, mabawi niya po yung bahay kasi pinaghirapan niya po yun. Okay, nandoon na tayo. Paano nangyari nakuha yung bahay na hindi ninyo alam? Binenta po sa kanya ng presidente ng HOA. So, ang nakabili rito, kakausapin natin si alias Roy, okay? Alias Roy, magandang umaga sa'yo. Good morning, sir. Alright, alias Roy. Inarareklamo ka, alias Roy, bibigyan ka namin ng alias muna rito, na paano mo nabili yung bahay na yan, sinasabi itong kapatid nito, na nagmamayari niyan, ay OFW, 1997 yan nabili, sa Philinvest yan, okay? Inalok sa akin nung presidente ng HOA dyan. Well, paano? Okay. Alright, sige, tatanungin kita, inalok sa'yo ng HOA. Ang sabi niya, sir, sila daw po yung mag-aayos sa pag-ibig. Sila mag-aayos sa pag-ibig. Opo. Bakit? Narimata na ba ng pag-ibig? Bakit pag-aari na ba ng pag-ibig yan? Bakit nabili niya na ba yan? Lahat na nanonood sa atin, gusto ko matuto lang, isang bagay kapag hindi binenta sa iyo, hindi inalok sa iyo sa pamamagitan ng absolute deed of sale or in-auction yan na nakipag-bidding ka, makukuha mo yon. Anong kontrata, anong merong pinanghahawakan ikaw na para mapunta sa iyo ang bahay na yan na nabili mo doon sa sinasabing dating presidente, Tony Villanueva, dating presidente ng Homeowners Association. Bakit? Paano po, sir? Sige. Move-in. May move-in po galing sa pag-ibig. Doon po sa pag-ibig. Well, sandali muna. Hindi mo pwede, ibig sabihin, pag nilaw mo sa pag-ibig, ahente ng Philinvest, nabili mo ba yun sa developer o nabili mo sa tao? Sa tao po. Kung nabili mo sa isang tao yan, ibig sabihin, pag-aari niya yung sinasabing bahay at lupa. Gusto mong sabihin, pag-aari ng Homeowners Association President yan? Yung unit na yan? Hindi nga po, sir. Kung hindi niya pag-aari yan, sandali muna, kung hindi niya pag-aari yan, sino nagmamay-ari yan? Yan ang tanong ko sa'yo.
Hindi, biktima rin nga po ako dito, sir. Ngayon sinasabi mo, biktima ka. Hindi, kasi po may complaint na po to eh. Kumbaga kinasuhan na rin po tong tao na to. So hindi lang po ako yung nabiktima niya rito, marami po. Okay. So in other words, kung marami kayong nabiktima, pare-pareho kayo, hindi kayo gumawa ng inyong due diligence, kaya nabiktima kayo. Kailan mo nabili ito? Noong 2017, sir. To follow pa rin yung ibang document. Mukhang may mali ata rito. So, bumili ka ng bahay na hindi mo alam kung sino nagmamay-ari. Ayun po, ang sinabi po nila, aayusin nila po sa pag-ibig. So, in other words, sino may sabi sa'yo nga ayusin sa pag-ibig? Yung sa HOA po. Sino sa HOA? Si Villanueva. So, yung dating presidente ng Homeowners Association. Yes po. So, kumusta ang estado ngayon ng bahay na to? Fully paid mo na? Hindi po, sir. Kasi nga, na kami ni ma'am, yung sa akin, yung sinabi niya na may-ari po siya. Sa akin naman po, sir, binakanti ko na po yung bahay. Okay. Kasi po, yan yung nabili ko pong lote is, dalawang bahay na magkatabi, tapos may yung corner lot, may lote. So, alin doon ang pagmamay-ari ng OFW? Yung 246 po kasi, simula sa kanto, 246. Okay. Tapos sir, sa ngayon sir, binakanti ko na po yan. Binakanti Medyo mo na. napagawa ko na lang po yung bahay na napatiles, may mga sliding window. Sabi ko doon kay ma'am, baka pwede niya akong, kasi pinag-isa ko na lang sir yung CR eh. Sandali muna, meron ka pang hiling na kung maaari, dahil pinaganda mo, parang kinausap mo na kung maaari, bayaran ka na lang dahil pinaganda mo na yung bahay. Yes po, sir. Hindi naman po ako nanghihingi ng malaki. Yung sakto lang. Pampagawa ko lang rin po ng CR. So nakita to ng nagmamay-ari na... Yes po. Alright. Nagkausap na po kami niyan. Nakausap mo. Sino may-ari nakausap mo? Yung OFW po. So anong pangalan ng OFW? Hindi ko na sir, kasi matagal na. So lahat na lang, hindi mo kabisado. Kaya kung sino-sino pinagbibilhan mo. Hindi mo, so tandaan mo, kung mahalagang bagay sa iyo, bibigyan mo ng kaukulang pansin. Ang bagay na walang halaga, hindi mo iintindihin. Hindi rin naman niya, sir, sinabi yung pangalan niya. So, may access ka sa subdivision na kahit homeowner ka ba? Yes po. So, naging ako, sir. Kasi nga, nabiktima ako dyan. No. Naging ano ka? Naging HOA president din po ako. Lumaban po ako ng HOA president para matigil po yung bilihan dyan sa... subdivision na ganyan. Naging crusader ka to stop the sale within the subdivision only after nung nag-assume ka na. So pinatigil mo dahil nakabili ka na. Biktima rin po ako. Hindi. Sabi mo biktima, pero nabiktima ka na nung malaman mo. Pero kung titingnan mo, kasabwat ka na biktima ka. Hindi ka biktima. Hindi po ako kasabwat. Paano po ako naging kasabwat? Sabi mo, nalaman mo, pero bumili ka ng mga bagay. Alam mo, sabi mo, may mga illegal na bagay na nangyayari. Nalaman ko na nung naloko na po ako. Paano mo nabili yung mga unit mo dyan? Binili mo ba sa auction o binili mo sa developer o binili mo sa tao? Hindi nga, sir. Ayun nga po yung naging sistema. Hindi mo ako nasasagot eh. Okay. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga po sa iyo. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga po sa mga panauhin natin dito po sa pabitag mo ni Ben Tulfo. Yes, sir. Siguro naman, attorney, nasusundan mo na kung anong nangyayari unless you want me to explain again. Okay na po ito. Okay na po yung nadinig natin. Paano nabili pa ng ibang tao kahit Homeowners Association President pero hindi ang isang pag-aari sa loob ng subdivision na nauna nang naibenta sa OFW o di kaya kahit sa kanino mang buyer. Yun po yung punto na dapat na maiswalat dahil makatotohanan po yan pagka nagkabentahan, bagamat may nakabili na, po ay papasok sa krimen ng estapa. Bakit po estapa? Magkakaroon ng double sale dyan. At ang lahat ng may kinalaman sa double sale, nauna ng binenta tapos binenta ulit. Kasama po yung buyer dito sa pangalawang bentahan, meron pong pananagotang kriminal at may pananagotang pagkakabilanggo. So ang tingin ko po dito, hindi ko kailangan tanungin itong former homeowner president, paano niya nabili? Maliwanag po sa kanyang pag-amin na nabili niya. Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan, lalo na ikaw na former Homeowners Association President, alam mo na may krimen ka ng kasangkot o naginawa o naganap sapagkat meron ng may naunang may-ari dyan. Hindi mo po pwedeng bilhin yan na walang pahintulot yung naunang may-ari. Ano daw ang sagot nyo rito, alias Roy? So yun nga, sir. Binenta lang sa akin kasi hindi naman talaga ako rito taga-gentry, taga-dasma ako. So may business ako dito na
para lang mapalapit din ako dito sa negosyo ko, may inalok sa akin na ganyan. So, in other words, Roy, ginawa mo, binili mo lang without due diligence. Bili ka lang ng bili. Yes po. Indiscriminate Opo. buying ka. Ganun. Indiscriminate Kasi buying ka. nagtiwala po ako dun sa Okay. Nagtiwala po ako dun sa HOA President. Alright. Dahil siya Okay. dumaan naman sa HOA, so nagtiwala po ako sa kanya. Okay. Attorney, anong tingin mo? Yung depensa niya, yung alibi niya? Oo, sa tingin ko po dito, lalong lumalalim ang pananagot ng kriminal. Bibili ka lupa, o di kaya may bahay pa yan. Na hindi mo kino-question o hindi mo tinitiyak na malinis ang pagkakabili mo. Pagkatapos sasabihin mong negosyante ka. Teka muna, bakit kung negosyante ka, alam mo kailangan mo mag-imbestiga at magsaliksik para hindi masayang ang pera mo. Lumilitaw nito, hindi ka nagbayad. Yung tamang kabayaran yan, nagkaintindihan na lang kayo nung sinasabi mong nagkabilihan kayo dyan. Kaya gano'n ang nangyari. Nako! Lalo pong nagiging mabigat ang pananagot ng kriminal. Nito pong dating homeowners president na ito, Ginoong Ben Tulfo. Okay. Hindi po makatotohanan at hindi makatwiran at hindi naayon sa batas ang kanyang pagpapaliwanag. Alias Roy, may absolute deed of sale ka ba? Napapakita? Well, sir move-in lang po. Wala daw absolute deed of sale. Walang contract to sale. Attorney, move in lang sa basbas ng dating presidente. Ang akin pong nakikita dyan, Ginoong Ben Tulfo, isoli na lang doon sa may-ari. OFW yan eh. Kawawa naman po sa napakahabang panahon kinita ang pera ipinambili dyan. Pagkatapos ganito lang kasasadlakan. Mga negosyante pang itinuturing, mga leader komunidad. Pagkatapos mga leader pala ng kung sino-sinong nangungurakot ng bahay o lupa ng may lupa. Naku po. Maghintay po kayo. Alias Roy, binibigyan ka namin, tinatago namin katauhan mo. Maraming salamat pagsagot mo. Kaya lang, lahat ng sinasabi mo, lalo ka naiipit dito. Kasi negosyante ka. Ibig sabihin, may opportunism ang ginawa mo rito na hindi ka nagawa ng due diligence mo. Ngayon, ang maganda roon sa gusto ko narinig sa iyo na gusto mo nang tumigil na ganitong klaseng kalakaran sa loob ng subdivision. Kaya, pinatigil mo. Pinatigil mo, pero nakabili ka. Nabiktima po ako, sir. Hindi ka na biktima. Ang biktima, alam mo, binili mo dahil may ugnayan kayo ng dating presidente at hindi ka, alam mo naman dahil negosyante ka, bibili ka, may contract to sale muna. Sa contract to sale na yan, titingin ka muna, due diligence. Nag-usap lang kayo ng sinasabing presidente rito eh. Ngayon, naging presidente ka na, nakita mo na, dapat matigil na itong kalakaran na to. Hindi ibig sabihin kapag ang isang bahet lupa nakatiwangwang lang dyan, kaya may interest man kung walang value dun sa nagmamayari, pagmamayari niya yan. Hindi niyo pwedeng okupahin. Hindi kayo mga sangkaterbang mga squatter sa loob ng sinasabing agaw bahay, agaw lupa, sa loob ng sinasabing subdivision, na pag-aari ng Fill Invest. Makikita niyo naman kung ikaw may due diligence, marunong ka. Alamin mo lang sa clubhouse. Alamin mo sa presidente. Kung ang presidente marunong, malalaman niya kung kanino yan. Paid off na yan eh. Paano ninyo nakuha? Dahil wala yung OFW. Wala kasing tumitingin. Kaya dahil walang tumingin, dahil walang tao, inukupan ninyo. Ngayon, nalumutang na ang tao at sinasabi mo ngayon, total ng paayos mo, sinisingil mo yung nagmamayari. May karapatan ba, attorney, yung taong nag-okupa, nalingid sa kalam ng nagmamayari, na ngayon dahil pinaganda niya raw, sinisingil niya, pinaganda niya CR, pinaganda niya sliding window, may karapatan ba siyang maningil doon sa taong nagmamayari? Wala po eh. Basahin na lang niya ang Article 449. Ang nakalagay po dyan sa Article 449 ng Kodigo Sibil, pagka ang isang tao, inako niya yung lupa, nagtayo siya ng kung anumang istrukturo, di kaya pinaganda niya yung nandoon na. Pero alam niya na merong nagmamayari, builder in bad faith po yan. Ang lahat ng kanyang ipinatayo, mawawala sa kanya, mapupunta sa tunay na may-ari. At may tungkulin siyang magbayad ng danyos perjuicios doon po sa naagawan. Ayun. Isasauli mo, babalik mo, ta-turnover mo sa may-ari. Alin sa tatlo? Sinabi niyo, sir, di lahat ng tatlo gawin mo kasi illegal yung ginawa mo. Attorney, narinig mo ba ang sinasabi ko rito? Opo, wala naman po siyang pagpipilihan, Ginoong Ben Tulfo. Alam naman niya kung ano ang tama, ano ang mali. At lalo na kung nagkamali siya ng pinili dyan sa tatlong yan, at hindi po siya pwedeng magkamali. Pagka nagkamali siya at kanyang ilalaban pa to, ipakita po natin na hindi po pwedeng lalong maaabuso ang mga taong lumalapit sa ibabitag mo ni Ben Tulfo. Ayun. Tatayuan po namin to, gaya ng madalas sabihin ni Ginoong Ben Tulfo. Okay. Attorney, maraming salamat sa pagbibigay mo ng punto de vistang legal. Lahat na sinasabi mo, nauukol sa batas. Kaya kang ikaw ang attorney, batas! Mauricio, kilala
Simulan dekada pa ng 2000, kilala na kita. Idol na kita noon hanggang sa salukuyan. Pagdating sa batas, walang tatalo sa iyo. Kung pag-uusapan ng lahat ng kapareho na to, ay ako'y maswerte, nakatuwang ka namin dito sa sinasabing advokasya namin. Attorney Batas, maraming salamat. Alias Roy, ayusin mo na lang to, alias Roy. Ano? Itatago kong pangalan mo. Just do the right thing. Yun lang ang gusto kong mangyari, alias Roy. Are you still Okay, there? sir. Yes, sir. Just do the right thing. Ako naman, tinago namin ang pangalan mo. We're not gonna even mention your name, but with due respect, can you do something better? Just do the right thing. That's all I want you to do. Sa batas, sinabi na namin kung ano mga batas. Kapag hindi mo pa rin ginawa yung gusto namin mangyari dahil sa batas yan, tutulong na kami, Roy, lahat na magbubulwakan ng mga ewan na tinatago ninyo dyan sa sinasabing subdivision. Mapapahiya kayo. Do not let me come in anymore. Please do the right thing. Can you do that? Hindi nga, sir. Ako naman may ano lang naman. Hindi naman parang ako naman yung ako yung gumawa rito ng ganyan. No, Hindi naman, sir. alias Roy, I know. Nakinabang ka. Isa ka sa biktimang nakinabang. Pero hindi ako yung isa sa mga gumagawa ng ganyan dito, sir. Well, you happen to be. Accessory ka pa rin. Nakinabang ka. Ibig sabihin, pinakinabangan mo. Ngayon na alam mo, isuka mo. Hate. Hate something that is bad. God hates those things na yung sinasabing corruption, stealing. Medyo tayo nagkakamali, nagkakasala. Just do the right thing. Yun lang gusto kong sabihin sa iyo, boss. Ako'y may pakiusap pa naman. Sana naman papasok tong sinasabi mo. Huwag ka manghinaing sa perang nagastos mo dyan. Kasi ang batas, hindi tinitingnan yan. Kung sinasabi mong biktima ka, hindi. Ikaw nirereklamo eh. Wala na kaming pakialam kung sino ng biktima sa iyo. Ituro mo sila, ihudas mo sila. End of story. Okay? Okay, idol. Sige. Okay, sige. Okay? Sana natauhan ka na. Tulong at serbisyo may tatak bitag. Ako po si Ben. Ito pa yung hashtag ibabitag mo.